Pangalan niya John Renz. John Renz. Oo, may kaibigan ako namatay. John Renz yung pangalan. Ayun yung sinasabi ko, Kuya Dog, na mga tinambayan ko sa ibang lugar. Okay, ito yung mga tumanggap sa'yo Tumanggap nung sa akin. nung hindi ka tinatanggap ng lugar mo. Oo, ayun yung mga tumanggap sa akin nung hindi, ayun tama, nung hindi ako tinatanggap sa, hindi naman sa hindi tinatanggap. Ayaw kanila kasi mapasama. Ayaw nila ako mapasama. So ayun si John Renz, si Bangka yung palayaw niya. Okay. Alam mo na, usual, kalye, diskarte, Okay. ganun. Then, nakukulong siya pabalik-balik sa loob. Okay. Pabalik-balik siya sa loob. Then, may nangyari sa kanya na tumakas siya sa loob ng kulungan. Okay. Tumakas siya sa loob ng kulungan kasi binan sila sa kulungan na bawal dalaw. Bawal activities. Bawal activities na yung magbabasketball ka sa taas. Parang ganun. Binan siya. So, naburyo siya. Lumabas siya. Okay. Lumabas siya, tumakas siya. May mga ibang tropang kasama, ganun. Self-snitching yun, pero yeah, kwento lang naman eh. Tumakas siya, ganun. So, nagtatago siya. Okay. Palipat-lipat lang siya ng lugar sa Pasay, pero Pasay lang siya. Then, parang uminit dun sa pinagtataguan niyang isa. Tuminit sa pinagtataguan niyang isa, then bumalik siya sa lugar ko na. Sa lugar ko na siya drumap. Kay John Paul. Pumunta siya kay John Paul. Doon siya nakitulog ata. Alam ko doon siya nakitulog kay John Paul. So, nagulat ako kasi kala ko nasa loob pa siya. Okay. Kala ko nasa loob pa siya ng kulungan. Paglabas ko ng bahay namin, nakita ko siya. Tapos parang payat-payat na humirit sa akin na pakainin ko daw siya. So, pinakain ko siya. Kasi tropa eh. Oo, tropa eh. Dikit ko siya. Okay. Kumbagang mas dikit ko siya that time kay John Paul. Okay. Bago siya makulong, dikit na dikit kami. Si Bangka. Oo, si Bangka. Si Bangka, parang ganun. Ayun, pinakain ko siya. Tapos parang pinag-i-stay lang namin siya sa lugar namin kasi kaya namin siya gawing safe eh. Parang hindi siya puputok doon. Makakain siya ng mga gusto niyang pagkain. Parang ganun. So, ayun. Siguro mga ilang weeks, ganun, nabalitaan namin na gumanap sila. Which is nang hold up sila. Okay. Hindi ko masabi kung ano yung hinold up nila eh. Pero feeling ko establishmento. Yung hinold up nila, ganun. Not into detail. Pero establishmento siya. So, ayun, napunta sila sa TUS. Sa hulihan. Ayun, hinabol sila. Namatay siya. Okay. Namatay siya. Namatay siya. So, ako gulantang ako. First time ko mamatay ng kaibigan nun eh. 2019 ata. 2019 yun eh, no? 2019, May 11, 2019. Okay. Yun. Nagulantang ako kasi hindi ako sanay. Nabigla yung pagkatao ko. Nabigla ako na, putang ina, ganito pala yung kakalabasan. Pagpatuloy yung ginagawa natin ganito. Doon ako na pinakita sa akin ng buhay kung saan ka papunta. Yung ginagawa mo kung saan ka papunta. Pinasipat sa akin ng buhay nung pagkamatay niya. So ako, tangina, ayun, ginawa namin ng song yun. Okay. Ginawa namin ng song. Title niya, Hustisya. Bakit ganito ang kapalaran? Kung sino pa ang tunay na kaibigan. Para mga ganon-ganon. Ginawa namin song sa kanya yun, para sa kanya. Sinulat namin sa computer shop, gitara, susulat ng lyrics sa PC. Ganun. Sino-sino kayo na to? CKYG Sak din ako. Okay. Sinulat namin siya. So, ito na yung first na may music kayo together kasi namatay si Bangka. Yun, gumawa kami ng kanta. Pero hindi namin na-record kasi wala naman kami alam sa record. Basta may kanta lang for him. Basta may kanta na parang magkakasama tropa, may kakantahin sa kanya. Oo. Pero aware kami na pwede i-release. Ganon. Pero wala kaming alam sa recording eh. Kumbaga, limitado pa. So, video sa cellphone lang. Video sa cellphone na pag gusto niyo mapakinggan, papanoorin niyo yung video. Ganon. So, tumagal ng ganon, hindi namin siya nalabas. Then, nagpatuloy, lumipas ang reality namin eh. Kumbaga, lumipas ang ilang buwan, ganon. Balik sa dati lang. Parang ganon pa rin yung takbo ng buhay namin. Walang choice eh. Walang choice. Kasi ganon, paano mababago? Wala man tumutulong sa amin. Trinay mo magpalamig, trinay mong wag gumalaw, trinay mong wag nang gawin yun, baguhin yung sistema. Kaya pala ako, kumbaga, na ulit sa street kasi na-suspended ako sa school. Oh, okay. Kaya hindi na naman ako nagpapapasok.
Kasi, ano nangyari sa school? Kasi bully ako sa school eh. Pumutok yung kakulitan mo naman sa school. Pumutok yung kakulitan ko sa school. So, bago mamayari na mamatay si Bangka, kumbaga nasa street na ako ulit talaga. Okay. Siguro 2 months at 1 month ata yung suspension na binigay sa akin, ganun. So, nandoon talaga ako sa street na talaga yung buhay ko ulit. Mhm. Wala na, hindi na pumapasok sa akin yung mga aral-aral na naman. Ganun. Tangina, bumalik kami sa ganun. So, ayun, nagpatuloy-tuloy na ganun, lakad-lakad, hanap ng pagkakapirahan, madidiskartehan, kung paano susustentuhan yung bisyo. Okay. Ilang taon ka nito? Ano matanda, pero 2019 siya eh. 16? 2019. 2018, 2019, ganun. Siguro mga 16 ako nun. Minor. Minor pa ako nun. Pero ganun eh. Ganun na yung takbo namin. So, ayun na, back to reality na. Tapos, yung kay Bangka, di ba, after nun, may mga kaibigan pa nakulong. Pagkatapos makulong, ay mamatay ni Bangka, ayun na, doon na yung susunod na yung si John Paul. Kasi Okay. 2019 eh, 2020. 2020 si John Paul. 2020 si John Paul, bago pala mangyari kay John Paul yun. Yung kapatid ni Bangka, yung kaibigan din namin si Kill Josh, nadukot siya. Okay. Sa hindi namin malamang dahilan, pero dinukot siya. Kasabay ng mga marami pa naming kaibigan. Mhm. Parang kaibigan namin sa ibang lugar. Mhm. Dinukot sila, marami sila. Hindi ko mabilang eh, tagpas sa daliri ko. Dinukot sila, marami sila. So ngayon, naaalog na yung pagkatao ko dahil puting ban yun eh. Ayun yung mga panahon na sinabi ni CKYG, puting ban. Mhm. Then, di kami nagsisilabas noon. Doon ayun yung mga panahon na yung kaibigan ko. Nagmo-music na ako noon. Nagmo-music na talaga. At kumbaga, sagad na hook na ako sa music. Kasi wala nang trip eh. Ba't ako lalabas pa? Baka mapano pa ako. Okay. So, sinesave mo yung sarili mo, music yung nag-save sa'yo. Napunta ka na sa music this time. Napunta ako sa music lalo dahil si John Paul kasi, meron sila sa bahay nilang aircon. Kasi Okay. madiskarte nga siya. Okay. May aircon, may smart TV sila. So, may kinig lang kami ng mga music doon. Lagi namin pinapakinggan sila KNB, Omar Baliw, pati si CLR ba yun? Oo, sila. Yun, mga music nila, Price Tag, mga kapanahunan ng Halik, Mhm. ni Flo G, pati ni Kuya Glock. Oo. Yun, lagi namin mga pinapakinggan yun. So, Okay. Lockdown yun. oo, hindi ko matanda. Hindi pa lockdown nun. Ano pa lang, early pa lang ng, papasok pa lang yung 2020. Okay. Papasok yung 2020 nun. Okay. Siguro mga 2019 na Yung mga kontrabida. Yun yung kontrabida mga... type shit. Oo. Yeah. Ayun. Kasi si John Paul may smart TV nga sila. So, komportable doon sa kanila. komportable sa kanila. Netflix and shit. Oo. So, hindi na ako sumasama sa mga lakad masyado. Okay. Kasi parang doon na lang ako. Parang sabihin na natin natakot ako na baka magaya ako. So, may pinagbalingan ako ng oras. Yung music nga. Nahook kami sa music. Lahat kami nakikinig ng music. Lahat magtotropa. Lahat kami nakikinig ng music. Si John Paul especially. Ang lakas niya mag-sound trip ng mga lokal. Mhm. Yun, syempre, smart TV, makikinig ng beat, doon sulat-sulat. Mhm. Habang wala sila, nasa lakaran sila. Si John Paul nasa lakaran. Ako nasa bahay nila. Susulat-sulat ako doon. Then one time, naabutan niya ako. Nakakauwi niya lang galing lakaran. Parang naabutan niya ako na nag-i-spit ng verse. Mhm. Sinilip niya ako doon, nakita niya ako, nakahiga ako doon. Tapos biglang narinig niya yung boses ko, bumalik siya. Pababa na siya ng hagdan eh. Bumalik siya. Tapos sinabi niya, ang ganda niya na. Parang gumanon siya sa akin. So wala pa akong validation sa, kumbaga, Kahit anong ginawa mo. sa kahit anong ginawa. Pambabae lang yun eh. Pambabae lang, pampa-impress lang. Oo. So, ganda niya na. Biglang may Galing ganun. Galing kay John Paul. Galing kay John Paul. Kumbaga, sa kanya ko unang nakita yung... Although nakakagawa na kami ng mga kanta nila CKYG, hindi naman kami nagpupurihan. Siyempre, sabay-sabay kami gumagawa. Kumbaga, ano lang, ang ganda rin, parang ganun. Pero yung galing sa ibang tao kasi, iba yung paggaling sa ibang tao na hindi mo naman ine-expect na sasabihin sa'yo na magaling ka eh. Mhm. So, si John Paul ganun. Sinabi niya sa akin, ang galing mo. Parang ganun. Sa ako ngayon, parang na-boost. Ngayon, nag-video ako sa phone ko habang ini-spit ko yun.
Tapos in-upload ko sa Facebook. Okay. Naka-gain siya ng, sabihin na natin, maraming reaction para sa lugar ko lang. Okay, okay, okay. That time. Oo, that time. Kumbaga sa lugar ko lang na masasabi ng mga kalugar ko na nag-rap ka din pala. Okay. Kasi hindi nga namin nilalabas yung mga video na ginawa namin kanta para sa kaibigan namin namatay. Mhm, mhm. So, ayun lang, kumbaga, isa sa kauna-unahan yun na nilabas ko. Tsaka ano yun eh, wala pang recording na properly yun eh. Kumbaga, cellphone video lang din yun eh. Yung mga pakanta-kanta dati sa para sa babae, iba kasi yun, wala naman dating yun eh. Oo, oo. Kumbaga, upload mo sa Twitter para makakuha ka ng retweets. Pero yun, rap talaga na motivational talaga eh. Kumbaga, May sa- pinanggalingan. sa tinutumbok ng sulat ko, gusto ko umalis dito. Parang ganun. Gets. So, nilabas ko yung ganun. Nakagain siya ng maraming reaction. Dumating sa point na every time na makakadiskarte si John Paul, sinasabi niya sa amin na tuloy natin yung pangarap niyo. Buo tayo ng studio. Ako magmamanager sa inyo. Pabayaran ko mga music video niyo. Parang mga ganun. Ayun yung bago mangyari sa kanya yun. Bago mangyari sa kanya ganun. So, ako, di niya na ako sinasama sa mga lakad kasi gusto niya nga ituloy ko yung ginagawa ko. Gusto niya mag-music lang ako. Gusto niya ituon yung oras ko doon. Nakitaan ka niya ng potensyal. Nag-chat ako sa kanya na diskarte tayo. Na, parang mga ganun. Ayaw niya. Basta ayaw niya. Ayaw niya ako isama. Bumalik yung years before, ayaw ka rin niya isama doon sa ganong klaseng gawain. Pero ngayon, may dahilan na. Oo. Talaga, pinakadahilan na. Focus ka sa music mo. Focus ka sa music. Dati ayaw niya ako mapahamak eh. Ngayon, focus ka sa music mo. So, ayun. Nangyari na, kabulshita na. February 6. Yun. Nakatambay kami. Nagsusugal kami. Actually, nagsusugal kami dalawa eh. Okay. Susugal kami dalawa nun. Mga panahon na sunod-sunod may patay sa lugar namin. Kaya madaming sugal. Kasi doon lang nagkakasugal eh, pag may namatay eh. Para sa tong. Oo. Daming patay. Siguro mga 3 ata sa isang buwan. So, nagsusugal kami na nagsusugal. Kasama ko si John Paul. Nagsusugal kami sa San Roque. Ngayon, talo kami dalawa. Uwian na. Akyat kami sa kanila. Pag akyat namin sa kanila, okay naman, masaya naman. Parang ganon. Tapos may lumakad na kaibigan. Parang may dumiskarte na kaibigan. Ayun nga yung sinabi ni CKYG na may nakuha na drugs, ecstasy, cash, ganon. Tapos parang kay John Paul nasisi lahat yun. Kahit kayo ni John Paul, nagsusugal lang. Oo, Nagtutula kayo. Wala talaga kaming ginawa. Okay. Wala talaga siya nilakad ng panahon na yun. Okay. Wala siya nilakad ng panahon na yun. Tapos ayun, umakyat kami sa kanila para tignan yung mga nabira ng mga kaibigan namin. Tinignan namin kung ano yung mga laman naman. Ayun nga yung mga nakita namin, ecstasy and shit, pera. Tapos bumaba kami ulit kasi nagugutom na eh. Nagugutom na parang FTN na kasi may nakadiskarte ng tropa. Kumbaga, libre-libre ka ng type shit. Ako, Zach. Ang bumaba nun, sabay-sabay. Ako, Zach, John Paul, girlfriend niya. Tapos may dumating na isang tropa si Yatot. Galing sa San Roque, sa lugar ng pinagsugalan namin. Parang tropa naming bata doon. Tapos tumambay siya sa amin. Ngayon, February 6 yun. Hindi ko na matandaan kung anong oras. Pero lumapit sa amin yung tito ni John Paul. Sabi niya, umalis na kayo dyan. May parang, huwag na kayo tumambay dyan. Parang may nanakawan, ganon. Tapos kami, ba't kami alis? Di naman kami yun eh. Ayun nga yung lyrics ko sa Hood Legend. Nasa kanta mo na yun eh. Oo. Di naman kami yun eh. Ba't kami madadami dyan? Parang ganon. Pinaalis kami ng mga kagawad. Umalis na kayo dyan. Huwag na kayo tumambay dyan. Parang ganon. May mga ilan-ilan na sumunod sa barangay na umuwi muna. Yung si CKYG sumunod siya, alam ko. Umuwi siya ng bahay. Tapos kami nakatambay na doon, natira kami 5. 5 ba? Ako sa... Oo, mga ganon. Tapos, nagulat na lang ako. Tatlong NMAX. Ayun na. Nagpuputokan na si John Paul. Nasa tapat ako ni John Paul noon eh. Sa tapat ako ni John Paul habang binabaril siya. Nakatakbo lahat ng kaibigan namin. Ako natira ako sa harap niya. Natira ako sa harap niya dahil pinutok sa gilid ng tenga ko yung baril.
Na blanco ako. Hindi ako nakagalaw. Nakita ko si Sak tumatakbo, nadapa na pilayan. Nakita ko yung dalawa sila na sa lapag nun yung girlfriend niya. Tapos si John Paul. Yung girlfriend niya aksidenteng natamaan sa tagiliran nata. Ako nasa harap. May lola kasi ako doon. May tindahan yung lola ko doon. Hindi ko naman talaga parang kapatid ng lolo ko yung asawa nun. Parang ganun. Yung lola ko doon, may tindahan siya doon. Motor, then tindahan ng lola ko. Motor, gutter. Nakatapak ako sa gutter. Si John Paul nakaupo sa motor. Ganun lang kalapit. Pinutok sa gilid ng tenga ko. Pagkaputok sa gilid ng tenga ko, ako parang inusog ako kung sino man yun. Inusog niya ako papunta sa tapat ng pintuan ng tindahan ng lola ko. So ako nasipat ko pero na-blanco talaga ako. Kumbaga nakita ko nakahiga lang. Ganon. Tapos nakita ko si Sak tumatakbo. Tapos yung pinsan kong bakla, nasa motor siya ng airpot ko na malapit sa iskinita ng bahay namin. Nakita niya. Ako, nung wala na yung putok, hindi na ako nakakarinig ng putok. Doon na ako nakatakbo. Tapos pagtakbo ko ng bahay, nasa hagdan, sinalubong ako ni CKYG. Tinanong niya ako ano nangyari. Tapos Kasi nauna siya umuwi. Tapos yung utak ko. Rinig niya yung putok doon sa bahay niyo. Sa bahay. Okay. Tapos gumanon siya sa akin, ano nangyari? Tapos ako, iniisip ko, New Year ba ngayon? Parang nag-ano na ako eh. Siyempre, parang na-blanco ako. New Year ba ngayon? Hindi. Tapos napagano na ako. Si John Paul. Parang napagano na ako, napabulong ako na si John Paul. Tapos bumaba kami ngayon si KYG. Ayun na, nakita na namin siya. Ang daming tama. Sobra. Nagpas sa daliri ata. Ngayon, ibaba na. Yung tropa namin nakadiskarte sila ng barel. Naglabas na ng barel. Kumbaga, umaasang makakabawi. Pero di naman namin alam kung sino eh. Wala na kami nagawa. Tinakbo na si John Paul sa ospital. Pagtakbo kay John Paul sa ospital, sumunod kami. May mga barangay sa hood namin na alam namin isa sila sa dahilan kung bakit nalaman. Bakit pumutok yung kaibigan ko? Parang sila nagpasabog ng pangalan. So, may mga barangay officials na dumaan kami sa harap nila tapos nagmumura ako. Sobrang galit ko. Tangina niya, parang gano'n. Parang naririnig ko sila nagbubulungan, kawawa naman. Ayan kasi, parang mga gano'n. Ano mo yun? Parang pag may ginagawa ka sa lugar mo, yung mga mosang, hindi na lang barangay official lahat eh. May mga naririnig ako ganyan kasi. Tapos, ayun, natrauma ako nun. Dinala si John Paul sa ospital, naiwan ako sa lugar namin. Naiwan kami sa lugar namin. Kasi dinala siya ng mga pamilya niya. Airmat ko, kasi tito ko barangay official eh. Kagawad. Ngayon, tinawagan ng tito ko yung airmat ko. Yung mama ko nasa trabaho that time. Pinauwi. Sinilip ko rin yung katawan ko, may tama ba ako. Kumbaga, pagdating ng airmat ko, doon ako kumalma. Na parang pinarealize din ng airmat ko sa akin na ganyan talaga mangyayari sa inyo. Parang ganon. So, puta. Guhong-guho na yung buong pagkatao. Hindi ko na alam gagawin ko. Tapos sumunod kami sa ospital. Okay. Hindi pa patay si John Paul nung pagkadala sa kanya. Oo, patay na talaga siya talaga. Umasa pa. Dinala siya sa ospital. Pumunta ako ng ospital. Taxi, pumunta kaming ospital. Sinilip ko si John Paul. Ang daming tama sa katawan talaga. Hindi ko na matandaan kung saan parte, pero may mga ulo, gitna ng dibdib, sa mga binte, ganon. Gumuho na yung mundo ko kasi ayun yung mga panahon na sobrang close na namin ulit eh. Tapos sa ginagawa ko, siya pa yung naniniwala. Nagmu-music na ako, di ba? Siya yung naniniwala sa akin. Gumuho yung mundo ko. Puta, parang, ba't ganito nangyari? Di pa kami nakaka-recover sa isa. Inisahan pa, parang ganon. Ba't ganito?
So, dumating sa punto na gano'n, nilayo ako ng airmat ko. Parang nangyayari, gigibain na yung buong looban namin. So, nag-decide yung pamilya namin na ibenta na lang kasi para makalayo na kami nun. Oh, kaysa naman gibain lang ng walang balik. Giniba yun. Giniba yung bahay namin doon, binenta. Lumipat kami ng Cavite. Doon ako nag-recover. Okay. Doon ako nag-recover na inayos ko yung sarili ko. Hindi na ako dumadampi ng kahit anong masama sa palad ko. Doon na yun. Parang doon ako na nag-music na talaga kami noon. Okay, puntahan natin yan pagpunta nyo sa Cavite after ng lahat ng nangyari sa Pasay. Break lang muna tayo.